العالمين من كمثل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Dito na po tayo mga taga-subaybay sa ating ikatlong episode ng ating paksa na binigyan nating pamagat na Muhammadur Rasulullah o Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ano ang kahulugan ng katagang ito? Pag sinabi natin Muhammadur Rasulullah, ano ang kahulugan? O pag sinabi natin Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ano ang kahulugan nito? Ito ay nangangahulugan na ang pagsasabi o pag-aamin sa katagang ito at paniniwala sa ating puso na si Muhammad na anak na lalaki ni Abdullah al-Qurashi al-Hashimi galing sa angkan ng Quraysh ay siya ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bi anna Muhammadan Abdullahi wa Rasuluh na ipinadala sa lahat ng mga nilalang, maging ito man ay mga tao o ang mga tinatawag na jinn. Tulad ng pagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." At hindi ko nilikha ang mga jinn at ang mga tao maliban sa sambahin lamang ako. At walang mangyaring pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa pamamagitan ng wahi, ang revelasyon, ang kapahayagan na siyang ipinarating ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng pagsabi ng Allah sa banal na Quran pa rin, sinabi niya, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira." Ang pagpapala ay sa kanya na siyang nagpahayag ng pamantayan, ang Quran. Pamantayan sa kanyang alipin na nagpapahayag sa kanyang alipin na si Muhammad upang siya ay maging tagapagbabala sa lahat ng mga nilikha. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira, upang siya ay maging tagapagbabala sa lahat ng mga nilikha. So yun ang kahulugan ng Muhammadur Rasulullah, ang pagsasabi, pag-aamin, pagsasalita at paniniwala sa ating puso na si Muhammad ay sugo ng Allah na nagmula sa angkan ng Quraysh at Hashimi. Yun ang kahulugan ng Muhammad Rasulullah. Meron naman itong tinatawag na muqtada. Ibig sabihin ay ano ang ipinapahiwatig ng katagang ito. Pag sinabi natin Muhammad Rasulullah, ano naman ang ipinapahiwatig ng shahada na ito o katagang ito? Ang ipinapahiwatig nito ng katagang ito ay nasasakop ang 5 bagay. Unang-una, ang tinatawag na alla na'takida anna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haqqan fi rububiyyah wa tasrifil kaun. Ibig sabihin ang may sasa puso natin o di kaya may sasa doktrina natin na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wala siyang karapatan sa tinatawag na rububiyyah, ang pagiging maka-Diyos. Wala siyang karapatan doon at sa pamamagitan ng gawain ng patungkol sa nangyari dito sa mundo, pag-ikot ng mundo. Wala. At wala rin siyang karapatan na sambahin siya. Siya lamang ay hindi lalagpas sa isang alipin ng Allah, kaya hindi siya sinasamba, at siya'y sugo na hindi nagsisinungaling, at wala sa kanyang sarili ang kakayahan, ganun na rin sa ibang tao, na magbigay ng dulot, magdulot ng pinsala o pakinabang. Maliban lamang kung ito ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Qul la amliku lakum khaza'inal ardi khaza'inallahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay." Sabihin o Muhammad, hindi ko hawak para sa inyo ang mga kayamanan ng Allah. At hindi ko nalalaman ang mga nakalingid, ang mga hindi nakikita. At hindi nagsasabi sa inyo na ako ay anghel. Ako ay sumusunod lamang sa kung ano ang ipinahayag sa akin. Kaya siya ay alipin na sumusunod sa kung ano man ang ipinapahayag sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa niya, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi
wa ma massani as-su'u in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Sabihin, O Muhammad, hindi ko hawak ang kapangyarihan tungo sa pakinabang o pinsala sa aking sarili maliban sa pahintulot ng Allah. Hindi ko hawak ang kapangyarihan tungo sa pakinabang o pinsala sa aking sarili maliban sa pahintulot ng Allah. At kung alam ko lamang ang mga nakalingid, magtatabi ako para sa aking sarili ng kayamanan. At hindi ako sasapitan ng masama, ako ay isa lamang tagapagbabala at tagapagbalita ng mabuti sa mga taong mananampalataya. So makikita dito na ang sugo ng Allah, siya nga ay sugo, pero wala sa kanya ang karapatan ng tinatawag na pagka-Diyos. Wala sa kanya ang karapatan na sambahin. Siya lamang ay hindi lalagpas sa tinatawag na pagiging isang alipin, na sugo at minsahero. Yun ang unang ipinapahiwatig ng Muhammadun Rasulullah o Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pangalawang bagay na kanyang ipinapahiwatig ng salitang ito ay ang paniniwala kay sugo sa sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang paniniwala sa kanya sa anuman ipinababatid sa atin. Ang paniniwala sa anumang bagay na ipinabatid sa atin dahil siya, ayon sa sinabi ng banal na Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. At hindi siya nagsasabi ng kanyang sariling pagnanasa tungkol sa relihiyon. Ito ay isang kapahayagan na ipinapahayag sa kanya. So dahil dito tayo ay naniniwala sa anumang ipinapabatid sa atin o sinasabi sa atin. Ayon sa kasulatan natin, ayon sa talatang nabanggit natin. At nagmula pa kay Abdullah bin Amr ibn al-As, kanyang sinabi, ako ay sumusulat, o di kaya isinusulat ko ang lahat ng bagay na narinig ko kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil gusto kong itong may sa ulo. Kaya ang ginawa ng Quraysh sa akin ay pinagbawalan ako. At kanilang sinasabi, bakit pa lahat ng bagay ay sinusulat mo mula sa sugo ng Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya lamang ay isang tao na nagsasalita sa panahon na siya ay nagagalit at sa panahon na siya ay nasa normal, hindi nagagalit. Kaya anong ginawa ko, sabi ni Abdullah bin Amr? Pinigilan ko ang aking sarili upang sumulat. Subalit binanggit ko sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya anong kanyang ginawa? Itinuro sa kanyang daliri ang kanyang bibig. Ang kanyang sinabi, Uktub, fawalladhi nafsi biyadi, ma yakhruju minhu illa haqq. Ang hadith na ito na naisalisa ni Imam Ahmad at si Abu Dawud at ni Hakim at ni Darimi. Sinabi niya, sumulat ka. Itinuro ang kanyang daliri sa kanyang bibig at sinabing, sumulat ka dahil isusumpa ko sa aking sarili, isusumpa ko sa may hawak ng aking buhay, walang lumalabas dito maliban kung ito'y totoo. Walang lumalabas sa aking bibig kung di ito ay puro makatotohanan. Kaya dahil doon, masasabi natin na tayo'y maniniwala sa ating sugo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng kanyang sinasabi dahil lahat ng kanyang sinasabi ay puro katotohanan. Puro tama lahat. Yun ang ikalawang bagay na pinapahiwatig ng katagang Muhammadun Rasulullah. Pangatlong bagay ay ang pagpapatupad sa anumang ipinag-utos niya. Ang pagpapatupad sa anumang mga bagay na kanyang ipinag-utos. Pang-apat na bagay ay ang pag-iwas sa anumang ipinagbabawal niya. Dalawang bagay. Ang pagpapatupad sa anumang mga ipinag-utos niya at ang pag-iwas sa anumang ipinagbabawal niya. Ang dalawang bagay na ito ay nasasaklaw ng isang talata lamang. Ito yung pagsasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. At inyong kunin ang anumang ipinarating o ipinag-utos ng sugo sa inyo. At ang anuman ang kanyang ipinagbabawal sa inyo, ito'y inyong iwasan. Dalawang bagay. Ang pagpapatupad sa anumang kanyang ipinag-utos at ang pag-iwas sa anumang kanyang mga ipinagbabawal.
Panglimang bagay na siyang ipinapahiwatig ng talatang Muhammadun Rasulullah o Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ay hindi tayo sasamba sa Allah maliban sa kung ano ang kanyang pamamaraan. Pamamaraan nino? Pamamaraan ng sugo. Pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang tinatawag na pagsunod. At ito isa sa kondisyon upang katanggap-tanggap ang ating mga mabubuting gawain. Ang una ay tinatawag na ikhlas, ang pagiging taging sa Allah lamang ating ginagawa, at ang tinatawag na mutabaa. Ito nga, hindi tayo sasamba sa Allah maliban sa kung ano ang kanyang pamamaraan at ito ang tinatawag na pagsunod. Dapat malaman na itong pagsunod ayon sa batas ng Islam at ito yung sinabi ng ilan sa mga iskolar ng Islam, sinasabi nila na upang ang isang gawaing bagay ay kasunod sa anumang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kinakailangan ang 6 na bagay. Kinakailangan ng 6 na bagay. Babanggitin natin ito. Unang-una, kinakailangan ito ay katugma sa dahilan. Pangalawa, magkatugma sa uri. Pangatlo, magkatugma sa sukat. Pang-apat, ang pamamaraan. Pang-5, sa panahon. Pang-6, sa lugar. Kinakailangan magkakatugma ang ating mga ginagawa upang matatawag na ito'y mutabaa pag alinsunod sa ating sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matatawag itong mutaba kung masusunod ang binanggit natin. Ito bigyan natin ng mga halimbawa upang sa ganon makikita natin o di kaya malalaman natin na itong ginagawa ko ba ay nasa sunna? At sa ganon, masusuri natin ng ating sarili kung ito ba'y sunna o di kaya sang-ayon sa kung ano man ang ipinarating ng ating Propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babanggitin natin ito at bibigyan natin ng mga kapaliwanagan o mga halimbawa upang sa ganon malalaman natin ang mga ginagawa ba natin ay ayon sa sunna ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o hindi. Dahil kapag nagkataon na hindi ito nakukuha, wala sa dahilan, wala sa uri, wala sa sukat, wala sa pamamaraan, wala sa panahon, wala sa lugar, ibig sabihin, baka yung ginagawa mo matatawag na hindi sunna. At ang ibang katawagan dito ay tinatawag na bid'ah. Dahil kapag hindi nagkataon na ang bagay, ang ating ginagawa isang sunna, mahuhulog sa bid'ah. Ganon din kapag ang isang ginagawa ay wala sa ikhlas, mahuhulog sa shirk. Dalawang bagay lamang. Kung walang ikhlas, mahuhulog sa shirk. Kung walang mutabaa, walang pagsunod, mahuhulog naman sa tinatawag na bid'ah. Rahmatan lil alamin. Man kamithli Muhammadin. Dito pa rin po tayo mga taga-subaybay sa ating pagbibigay ng kaalaman ng patungkol sa ating paksang Muhammadun Rasulullah. Binanggit natin na upang maging kasunod, kahalinsunod sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ating ginagawa, kinakailangan mabuo nito ang kondisyon na 6. Ito ay sang-ayon sa kanyang dahilan, sa uri, sa sukat, pamamaraan, panahon at lugar. Paano ito? Bibigyan natin ng kahulugan at mga iilang mga halimbawa. Sa tinatawag na dahilan, kinakailangan ng ating ginagawa ay kasunod sa kung ano man ang dahilan na siyang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito'y ang isang tao ay gagawa ng isang bagay sa pamamagitan ng dahilan na siyang ginawang dahilan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi dahilan ng tao. Anong halimbawa nito? Halimbawa, sinabi ng Propeta Muhammad na kapag isa sa inyo ay papasok ng masjid ay magsasagawa ng 2 rak'ah. Itong tinatawag na Tahiyatul Masjid. 2 rak'ah. Ano ang dahilan? Pagpasok ng masjid. So, yun ang dahilan. So, ito'y sunnah. Ngayon, papalitan natin ang dahilan na ito. Ang tao pumasok sa kanyang opisina. Ang tao pumasok sa madrasa. Ang tao pumasok sa restaurant halimbawa. So, magsasagawa ng 2 sunnah. Sasabihin niya na sunnat, kahit anong sunnah. Anong sasabi natin?
ito'y hindi dahilan na siyang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tinatawag na tahiyatul masjid. Kaya yun ay hindi katanggap-tanggap. Dahil ang sunnah, kinakailangan, ang dahilan ay ang pagpasok ng masjid. Pagpasok ng masjid. Kaya kung ikaw ay papasok ng opisina, papasok ng, maliban kung mga ibang sunnah, pero ang sinasabi ko dito, yung dahilan na pagpasok na hindi masjid. Kaya kapag ikaw ay pumasok sa isang lugar at sasabihin mo na, kasi gumagawa rin tayo ng dalawang sunnah, kapag tayo pumapasok ng masjid. Pero yun ang hindi dahilan ang pagpasok sa ibang lugar maliban sa masjid. So yun ang unang dahilan o di kaya unang kinakailangan masunod sa sunnah ng Propeta Muhammad upang ito'y matawag na mutaba'a ay kinakailangan magkasunod sa tinatawag na dahilan. Yun ang una. Pangalawang bagay, kinakailangan ang ating ginagawa ay kahalinsunod sa ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng uri. Ano ang uri na sinasabi natin? So wikang Arabic ay gins. Ibig sabihin nito, kapag isang tao ay gumagawa ng pagsasamba na hindi kahalinsunod sa uri sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito'y hindi matatanggap. Anong halimbawa nito? Ang halimbawa nito, tulad halimbawa ng tinatawag na sa Yawmul Eid, Eidul Adha. So ang pag-utos dito ay ang kinakatay natin ay bahimatul an'am. Ang bahimatul an'am ay mga kamelyo o di kaya baka o di kaya tupa. Yun ang pag-utos doon. So yun ang tinatawag na gins. Ngayon papalitan natin. May isang taong mayaman, meron siyang pag-alaga ng manok. Anong tawag doon? Yung poultry. So sabihin niya na magkano bang halaga ng isang baka? Papalitan ko ng iilang dami ng manok. Yun ang kakatayin ko. Sabihin natin sa kanya, hindi yun tatanggapin. Dahil ang uri na siyang ipinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa uri ng pagkatay ay bahimatul an'am. Ibig sabihin, either kamelyo, or tupa, or kambing, o baka. So kapag binalitan mo ng mga manok, halimbawa, yun ay hindi tatanggapin. Kung ang ibada na gagawin mo ay doon sa pagkatay ng hayop na upang isakripisyo sa araw ng Eidul Adha. Yun ang halimbawa noon. So kinakailangan kasunod sa uri. Dahil ang ginawa ng propeta na uri ng kakataing hayop sa araw na ito ay bahimatul an'am. Pangatlong bagay, kinakailangan maging magkahalintulad ng ating ginagawa upang matatawag itong mutaba'a sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay makukuha ang sukat nito. Ano bang sukat na tinatawag? Ibig sabihin, ito'y hindi lalagpas at hindi kukulang. So halimbawa, ang sunnah sa pagsasagawa ng ablution, wudu, ay hindi lalagpas ng 3. Hindi lalagpas ng 3. Hugasan mo ang kamay mo ng 3 o di kaya magmumug ka ng 3. Kaya kapag isang tao sasabihin niya na marami namang tubig, so gagawin ko na lang 4, 5, 6. So yung mga dagdag na yon, isipin mo ito uri ng pagsamba, yun ay sobra sa sukat na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na 3 lamang. At sabi niya, sino man ang lalagpas dito ay sumusobra. So yun ay hindi tatanggapin na sasabihin mong sunnah. Dahil sumobra sa sukat. Sumobra sa sukat na siyang ipinarating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi, man zada ala dhalika faqad asaa wa ta'adda wa zalam. Sino man ang lalagpas nito, kaya siya'y lumagpas at naging sumobra sa aking sunnah na itinalaga na ito'y 3 lamang. So maraming may bibigay na mga halimbawa na kinakailangan ang gagawin natin ay sang-ayon doon sa sukat ng sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat na bagay, kinakailangan ito'y kasunod sa pamamaraan. Pamamaraan na siyang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bigyan natin ng halimbawa tulad ng pagsasala. Ang pagsasala may pamamaraan ito. Na unang-una, papasok ka, takbiratul ihram, and then tatayo, babasahin ng Fatiha ayon sa alam natin pamamaraan ng pagsasala. Darating isang tao, magsasala, sugyud agad. Ang sabihin natin? Yun ay hindi sang-ayon sa
kayfiyah, ibig sabihin pamamaraan, na ang pagsasala kinakailangan unang-una takbiratul ihram, unang-una niyya, takbiratul ihram, ayon sa kilala natin, alam natin na uri ng pagsasagawa ng sala. Kaya kapag binaliktad ito at nagruku muna o di kaya nagsujud muna, nagpatira pa at sabihin ito uri ng pagsasala, yun ay hindi tatanggapin sa kanya dahil hindi yun magkatugma sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din sa ablution. Kapag ito'y ginawa mo na binaliktad, dahil sabihin niya na iuna kong hugasan ng aking pa dahil ito ang unang nakaapak ng marumi, so ito ang unahin ko and then baliktad na, yun ay hindi rin tatanggapin dahil yun ay hindi sang-ayon sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pag-utos kung paano mag-ablution ng tao. Panglimang bagay, kinakailangan ating ginagawa ay magkatugma sa panahon. Magkatugma sa panahon. Kaya kapag isang tao nagsasala, ano bang oras ng pagsasala ng halimbawa dhuhr? Sabihin natin dito sa bansang ito is 11:30. So isang tao sabi niya, gusto ko nang magsala. Nagsala siya ng 11 pa. Yun ba'y tatanggapin sa kanya? Hindi tatanggapin dahil ang kanyang ginagawa ay wala sa panahon. Wala sa panahon. So ang kanyang pagsasala, yun ay hindi tatanggapin. Kung isipin niya, ang kanyang pagsasala ay dhuhr dahil hindi pa pumasok ang tamang oras nito. Ganon din sa pag-ayon. No? Isang tao nag-ayon ng buwan ng Ramadan pero hindi pa dumating, hindi pa pumasok ang buwan ng Ramadan. At sasabihin niya, ang pag-ayon kung ito ay para sa buwan ng Ramadan, yun ay hindi tatanggapin dahil wala pa sa panahon na siyang ginawa ng batas ng Islam, ng sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang panghuli, kinakailangan maging magkatugmang ating ginagawa upang matatawag na nasa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magkatugma sa lugar. Anong halimbawa nito? Ang tinatawag na pag-itikaf. Saan ba ginagawa? Ang pag-itikaf ay sa masjid. Yun ang lugar na kung saan doon isinasagawang itikaf. So may taong sinasabi na doon ako mag-itikaf sa bahay. Yun ay hindi tatanggapin sa kanya dahil ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lugar na kung saan doon isasagawa ang itikaf ay sa masjid. Kaya kung ito'y papalitan mo, doon ka mag-itikaf sa bahay mo o doon sa opisina mo, yun ay hindi tatanggapin. Dahil ang lugar na kung saan doon tayo nag-itikaf ay sa masjid. So inuulit ko, kinakailangan upang matawag ang isang gawaing nasa mutabaa na ito'y isang ipinapahiwatig ng Muhammadur Rasulullah ay makukuha lahat masasaklaw lahat ang 6 na bagay. Ito ay ang dahilan, ang uri, ang sukat at pamamaraan, panahon at ang lugar. So kapag nakuha ang lahat ng ito at nabuo sa isang ginagawa, doon natin matatawag na ang ginagawa mo ay nasa tinatawag na mutabaa, nasa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang ipinapahiwatig ng pagsasabi, pagsasalita, pagsasambit ng Muhammadun Rasulullah. So kinakailangan itong malaman upang sa ganon doon natin maisukat o di kaya maikumpara kung ito bang ginagawa natin ay sang-ayon sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o hindi. So yun ang mga kinakailangan mabuo sa pagiging ang isang gawain ay mutabaa ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isa pang paksa, kinakailangan ba sa ating makilala ang sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kinakailangan ba sa bawat isang mananampalataya na malaman niya kung sino siya o makilala kung ano ang kanyang tungkulin bilang isang mensahero o propeta? Ang sagot nito, oo. Kinakailangan. Kinakailangan sa bawat Muslim na makilala, malaman, mabatid ang patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito'y isa sa haligi ng 3 haligi na siyang itatanong sa tao sa oras na siya ay namatay o di kaya sa oras na siya ililibing sa kanyang libingan. Dahil siya itatanungin sa kanyang Panginoon, man Rabbuk, tatanungin siya sa kung ano ang kanyang relihiyon at itatanong sa kanya ang patungkol sa lalaking yaon, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kinakailangan sa atin na malaman natin siya, makilala natin siya at ipakilala sa mga iba.
ipakilala sa mga iba. Paano naman natin malalaman ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sa paanong pamamaraan? Ito'y malalaman natin sa pamamagitan ng tinatawag na dalawang katibayan. Ang katibayan ay nagmumula sa tinatawag na nakal, ibig sabihin mga kasulatan, o al-akal, sa sariling pag-iisip. Sa pamamagitan ng dalawang bagay na ito, makikilala natin ang sugo, ang Propeta Muhammad, sa pamamagitan ng nakal, ibig sabihin kasulatan, o sa pamamagitan ng akal, ibig sabihin ang sariling kaisipan. Sa pamamagitan ng nakal, mga kasulatan, ay malinaw, Muhammadur Rasulullah. Si Muhammad ay sugo ng Allah. Sinabi pa niya, "Wama Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul." Si Muhammad ay hindi hihigit sa isang sugo at katotohanang marami ng sugo ang pumanaw na nauna pa sa kanya. So malinaw. Ito isang katibayan na nagmumula sa aklat sa banal na Quran. At sa pamamagitan naman ng katibayan na nasa sariling pag-iisip ay ang pag-aral, ang pagsusuri, ang malaman, ang mga ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga katibayan na ang pinaka-dakilan nito ay ang banal na Quran na siyang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Na nandito ang mga kwento na puro makatotohanan na siyang nagbibigay sa atin ng patnubay at pakinabang at nagbibigay ng mga batas na siyang karapat dapat sundin ng tao ang mga batas na ito at makikita pa sa kanyang mga kamay kay Propeta Muhammad ang mga kababalaghang nangyari at ang mga bagay na kanyang ikinuwento sa atin na mga mangyayari sa mga sumusunod na panahon. So dahil doon, malalaman natin kung ba't si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay ng mga kaalaman na ito. Doon natin makikilala na siya ay sugo ng Allah, propetang ipinadala at mensahero na siyang ipinadala sa ating mga tao. Dito po natin tatapusin at kasunod dito ang pagkilala sa Kanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel. Allah